Bagamat madalas akong pasaway sa aking mga magulang, higit kay mama na siyang madalas naming kasama sa bahay, pero sa tuluyang paghihiwalay ni na mama at papa dahil sa babae, idagdag pa ang pagsama sa boyfriend ng nakatatanda kong kapatid na babae, ay hindi ako umalis sa tabi ni mama. Una ay dahil wala naman akong pagpipilian. Pangalawa ay nag-aaral pa ako ng high school ng panahon na iyon. Hindi ko masisi si Ate Susie dahil sa pagpili niya sa kanyang boyfriend kesa sa amin ni mama. Iyon ay dahil laging mainit ang ulo ni mama kay ate kahit simula nang magkaroon siya ng trabaho ay nagkaroon siya ng ambag sa lahat ng gastusin sa bahay. Hindi ko alam kay Papa kung bakit sa kabila ng pagiging matanda niya ng nasa 15 years mula sa edad meron si Mama, ay nagwa pa niyang humanap at tumikim ng ibang putahe. Samantalang ako na kanilang anak ay nagsasabing swerte niya kay Mama. Bukod kasi sa mas bata sa edad si Mama kumpara kay Papa, ay swerte ni Papa na sa kanya ipinagkatiwala ni Mama ang angking ganda meron si Mama. Tapos iniwan pa ni Mama ang pagiging nurse dahil sinunod ni Mama ang kagustuhan ni Papa na sa bahay na lamang siya para mag-focus ng pag-aalaga sa amin na kanilang anak. Pero si Papa naman ang gumawa ng kalokohan. Malaki ang ipinagbago ni Mama maging sa ugali na kanyang tinatagay, lalo't sa pagpili niya kay Papa at ipagkatiwala ang lahat ay iniwan niya ang karir na mula sa pagkabata di umano'y pangarap na ni Mama. Kung dati ay si Papa lang ang aking nadadatnan na sinusolo ang isang bilog, ay dumating sa puntong pati si Mama ay ganoon na rin dahil sa tindi ng problema. Sinikap kong intindihin si Mama sa kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Lalo't sa kabila niyon ay hindi niya nakakalimutan ang responsibilidad bilang ako'y nag-aaral pa ng high school. Tuwing mapapasobra ng inom si Mama at aking ihahatid sa kwarto, ay doon ko lang namamasdan kung gaano ito kaganda. At ako ang nanghihinayang dahil sa tila perlas na mula sa pagkakahawak ni Papa, ay siya ang kusang bumitaw. Ayon sa walang kwentang-kwento ng aking mga tito at tita, hindi pa man graduate ng pagiging nursing si Mama, ay kilala na ni Papa si Mama. At noong magkainuman ang aking mga tukmol na tito at tita, ay sinabi ng noon na hindi ko pa Papa na itago na lang natin sa pangalang Nardo alias Kulapo, na type niya ang nurse na OJT sa kanyang amo, at yun nga ay ang babae na ngayon ay tinatawag kong Mama. Sino nga naman ang hindi makakapansin sa noon ay dalaga na itago na lang natin sa pangalang Becca, na bukod sa kursong nursing ay bata at sariwang halaman. Isang family driver si Papa kung saan ay nag-OJT si Mama bilang private nurse sa ina ng amo ni Papa. Panganay sa 7 gatang na magkakapatid si Papa at si Papa lamang din sa 7 magkakapatid ng panahon na iyon ang wala pang asawa. Kumbaga ay kamuntikan ng kapitan ng baging matching ang pagkatao ni Papa kung nagkataong hindi nila nauto si Mama. Ang isa sa aking mga tita ay mayroong negosyo ng piyesa ng mga sasakyan sa Banawi at ang isa sa madalas maging customer nila ay ang amo ni Papa. Iyon na rin ang naging dahilan upang tuluyang magkakilala ang noon ay pagurang ng si Kulapo at ang OJT na si Becca na ngayon ay lola ng aking mga anak. Kwento sa akin ni Mama. Noong mga panahong hindi pa wasak ang aming pamilya, dahil sa madalas kong maitanong kung ano ang nagustuhan niya kay Papa, ay ang pagiging maginoo daw ni Papa. Hindi naman sa nilalait ko ang aking sariling ama at isa sa dahilan kung bakit ako naging madlang people, pero kaya ako naitatanong kay Mama kung ano ang nagustuhan niya kay Papa ay dahil sa bukod kasi sa malaking tanda ni Papa kay Mama
ay tila mukhang sinaunang tao si Papa. At ang kanyang itsura ay masasabi kong gwapo nung hindi pa uso ang tao. Hindi ko naman maringgan na kine-question ni Ate Susie kung bakit nagustuhan ni Mama si Papa. Dahil kita ang ebidensya na ang itsura ni Ate Susie obviously ay minana niya kay Papa. Kaya swerte ko dahil ang aking pagmumuka ang aking minana kay Mama. Na noong magpang-abot kaming magkakapatid sa school, ang madalas na tanong sa akin ng aking mga kaklase ay kung totoo ba na magkapatid kami ni Ate Susie. Lagi ko namang sinasagot at sinasabi sa bawat magtatanong na walang pagdududang magkapatid kami dahil bukod sa iisang ngunit dalawang katauhan ang aming pinanggalingan ay iisang portal lamang ang aming nilabasan. Kaya kung minsan ang pagiging magkapatid namin ni Ate Susie ay ginagawang katatawanan lamang ng iba. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Roy alias Katsupoy na maswerteng ang kapugian. Ang pinagmulan ay si Mama dahil kung nagkataon nasa maling tao ako nagmana, malamang ay malaki ang butas ng aking ilong at busngag na labi. Nagisnan ko ng si Papa lamang sa aking mga magulang ang mayroong trabaho. Si Papa ay nagtatrabaho bilang isang family driver at doon pa rin sa kung saan niya nakilala si Mama. Nalaman ko na graduate si Mama ng nursing at ang paglimot di umano ni Mama sa kanyang pinapangarap na karir ay nagsimula noong mapalobo ni Papa ang tummy ni Mama. Bilang patunay di umano ng pagmamahal ni Papa, bukod sa pinakasalan niya si Mama, at pagharap sa magulang na ngayon ay aming mga lolo at lola, ay kumuha ito ng bahay na kung saan ay ibinigay ni Papa kay Mama ang titulo bilang ilaw ng tahanan at si Papa ang haligi. Sa aking sariling palagay ay inabot rin ng maraming taon ang pagiging responsabling padre di pamilya ni Papa bago pa nito tuluyang madiskubre na ang tunay pa niyang gusto at hanap sa isang babae ay ang may lupa, bilasa at mag-aasin. Bago pa magkabukuhan na mag-aasin sa palengke at hindi nila nagkakalayong edad ang kinakasama ni Papa sa nirerentahan nitong apartment, kaya kung nasabing taon din ang binilang ng pagiging matapat ni Papa ay dahil graduate na ng 2 taon sa college si Ate Susie at meron na itong trabaho. Noong mga panahong goods pa si Papa at buo pa ang aming pamilya, madalas puno ng pagkain ng aming ref. Nauwi tuwing kinsenas katapusan si Papa at solong pinatataob ang isang bote ng bilog kapag araw ng linggo. At banding ni Mama at Papa ang magbijoke. Maliban doon ay nakakalungkot lamang na hiwalay na sila kung matulog. Pero ang pangyayaring iyon sa aking mga magulang dahil wala naman silang pinag-aawayan ay inisip kong dala lamang ng pagtanda at normal lamang sa parte ni Papa at iniintindi lamang ni Mama. Nakapokus na sila sa paghahanap buhay para sa aming kinabukasan until merong makapagbalita na si Papa di umano'y merong ibang kinakalantari sa kabila ng kanyang edad na kumbaga architect hanggang plano na lamang ay nagawa pang kunin ang titulong Seaman Loloko. Walang tao ang hindi magagalit at dahil doon ay nagkahiwalay ang aking mga magulang nang walang kaabog-abog na ayon kay Mama kahit siya pa ang piliin ni Papa ay wala siyang planong tanggapin pang muli si Papa. At kung magpupumilit na bumalik si Papa, kami ni Mama ay uuwi daw ng probinsya. Dahil si Ate Susie ay tila matagal nang inaabangan ang pagkakataon na iyon dahil walang kaabog-abog ay bigla na lang kaming iniwan ng bruha at mas piniling sumama sa kanyang boyfriend. Sa bagay na iyon ay hindi ko naman masisi si Ate Susie dahil matagal ko nang pansin ang pagiging mainit ng ulo ni Mama kay ate. Ewan ko pero baka dahil sa itsura na kanyang minana kay Papa.
Inakala kong singtibay ng bato ang paninindigan ni Mama na hindi siya affected sa ginawang kalokohan ni Papa at Ate Susie. Pero sa paglipas ng oras, araw at linggo, ay inaabutan ko si Mama sa bahay na pinatataob ang isang bote ng bilog na hindi naman niya gawain. Saka iyak tawa habang nagkukwento ng mga nakaraan na kung hindi lang raw siya nagpauto kaya ko nasabing na uto, malamang ay baka nasa ibang bansa na si Mama at doon nagtatrabaho bilang isang nurse. Pinilit kong intindihin si Mama, lalo't sa tagal na rin ang naging legal na pagsasama ng aking mga magulang, ay iyon ang unang karanasan ni Mama na lokohin siya ni Papa. At kahit hindi ako ang direktang may kinalaman sa nangyaring lokohan, alam ko na masakit ang maloko at umasa. Hiyaw sa galit si Mama, to the point na nalaman na ng aming mga kapitbahay ang hiwalayan ng aking mga magulang dahil maoy pala si Mama kapag nasobrahan sa alak. Batid ko kung gaano kaganda si Mama at kahit 40 plus na siya nung mawindang ang pag-ibig na kanyang ipinagkatiwala kay Papa. Alam ko na malaki ang posibilidad na magmahal siya ng iba. Dahil mula nang magkahiwalay ang aking mga magulang, ay marami ang nagpaparamdam ng pag-ibig kay Mama. Na sana lang, kung muli siyang iibig, ay huwag naman sanang magmula sa angkan ni Balmonda.